Actually, lahat ng laban po ni Wonderboy delegado. Ito yung mga kalaban niya. Oh. Okay, so si Francisco Pedrosa Portillo, May 31, so June 1, mapapanood ko na yan on live na I'm gonna be back in Manila during that time. So assessment tayo and real talk sa laban na to, what we think will happen in the fight. But before I say that, I just wanted to say, yung mga laban po ni Carl James Wonderboy Martin, itong simula po ng lumipat siya kay Sean Gibbons ng MP Promotions, Knuckleheads, it's very critical. Very critical po lahat. So ito yung mga hindi po maintindihan ng mga tao bago ko pag-usapan o bago ko sabihin yung aking sa tingin sa mangyayari sa laban. Why do I say it's very critical? Very critical kasi po siya ay rank na. Okay? So bago kayo magsabi na kasi ganito dapat hindi nakarank yan, nakarank po eh. So magandang relationship ni Wonderboy, ni Carl James Martin at saka ng kanyang team sa mga sanctioning body, gaya po ng sanctioning body, same ng sanctioning body po ni Casimero, no? Which is the WBO. Now, I do not know kung saan nakarank ngayon si Casimero, pero he has been out of the picture for a long time, ilang buwan na. Usually kasi every month nagbabago po yung ranking, di ba? Every month nagbabago yung ranking, so si Wonderboy number 1. So ibig sabihin, yun yung pinag-uusapan na hindi matanggap ng mga tao na pag sinabi kong siya yung may karapatan. Siya talaga po yung may karapatan kasi po siya po yung number 1. Regardless kung ano man yung requirements ng mga sanctioning body. So this fight, first time niya lalaban sa Amerika, sa United States. He fought in America region but that is in Mexico. Yung dalawang laban na yun, easy work, kayang-kaya niya. And dito sa laban na to, I think lamang pa rin si Carl James Wonderboy Martin. Ito pong kalaban niya si Francisco Pedrosa Portillo has a big experience, especially fighting in the highest level. Nakikita ko nga dito, nakalaban na nito si Jason Maloney, and umabot siya ng unanimous decision kay Jason Maloney. Si nakalaban din nito si Russell. So, pag yung boxer na ganito, although hindi ganun kaganda yung record, umaabot po ng decision, ibig sabihin mapapalaban din dito si Wonderboy Martin. Which I feel that Wonderboy, even if this is considered an activity fight, kasi ang katotohanan niyan, feeling ko, dahil nga itong si Naoya Inoue ay medyo inaabangan din ni Wonderboy Martin, hindi pa siya yung gustong makalaban. At baka hindi siya talagang makakalaban. Ito yung totoo niyan. Feeling ko, after ni Naoya Inoue, kasi may nakalista ng ilan na ba yung nakalista? Akmadilib, si Nick Ball, tapos si Nakatani. 3 na yan. So, isang taon na yan. Isang taon na nakalipas. So, baka after 1 year pa, baka bago makalaban si Wonderboy sa World Championship. But as immediately after na bidawahan niya ni Naoya Inoue yung mga belts na yan, si Wonderboy, isa yan sa nakapila. Actually, may 2 o 3 Pinoy po ang nakapila sa World Championship pagkatapos na bidawahan ni Naoya Inoue. Or unless Naoya Inoue feels na gusto niya kalabanin yung mga Pinoy na yan, pwede niya, especially si Wonderboy Martin. Although wala kasi silang kumbaga direct storyline so hindi talaga mapipili siguro ngayon si Wonderboy unless something changes. Kunwari medyo matalo si Inoue or hindi maganda performance niya, feeling niya mas gusto niya kalabanin yung mas bata, so that is what could probably happen. Pwede siya makakuha, pero yan, sa bakante yan. Now going back to the fight, so the fight is can happen in sa undercard po ng big event. So this is a big opportunity for Wonderboy na magpakitang gilas. I always say, lagi naman akong ganito, that sana knockout or talagang shutout, which means kailangan yung kanyang performance is exemplary. Hindi pwede yung dikit. Yun yung pressure ko. But of course, a win is a win, because the reason why I'm saying this, kailangan maganda sa first stage mo sa Amerika, kailangan magpakitang gilas ka kasi maraming mga hindi kapakilala na makikilala ka, especially in the big event. Especially Naoya Inoue, he could have a chance to mention Naoya Inoue after because he's number 1. Pwede yan tanungin ng
announcer after the fight if manalo siya, kung sino yung gusto niya, kasi number 1 nga siya. So but sa akin, sa tingin ko dito, conditioning very important, especially for a gatekeeper na kalaban niya. So he needs to make sure that he has is top-notch condition. So yun naman ang ginagawa niya, kaya nga siya nagpunta sa Las Vegas in order for him to have that condition. So I don't have any issue in that. And then saka na natin sabihin na hindi siya magaling o mahina siya. Ngayon parang wala naman tayong karapatan eh. We could say that he hasn't been on the level yet that we wanted. But alam natin na gustong-gusto niya. Matagal niya nang gusto yan. But it's not up to him. Kumbaga yung management niya bahala mag-decide kung ano yung tungkol sa karera niya. And so far, sa aking palagay, so sa mga hindi nakakalam, yung the business side of Carl James Wonderboy Martin and the way he is managed is okay. But syempre, with the fans, bitin talaga yung mga fans. Gusto talaga makita na si Wonderboy na masubukan. Okay? So, I think ano na lang talaga. Andiyan dyan na. Number 1 wala nang ibang pupuntahan. Kumbaga, almost dead end na siya eh. Almost dead end. Yung mga kalaban niya na yung matitindi anytime soon. So, yun na lang po ang ating aabangan. Okay? Bye guys!